Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and sa ngayon nandito tayo sa ating rooftop na greenhouse. Maliit lang siya and lahat ng nakikita nyo ngayon are all my personal collection ng mga succulents with ayan, iba-iba ang kanilang kulay. We have we have pink to purple to ayan, to light brown to brown. So magkakaiba sila ng kulay, and Sunday ngayon, and this is our schedule for watering our succulents, and maulan na nga siya, nagsimula ng umulan. I use rainwater para diligan yung itong mga ating succulents, and hindi ko lang sila basta dinidiligan dito, nilalagay ko sila mismo sa open grounds dito sa ating rooftop para maulanan sila for depende yan. So kung 3 oras na umulan, then 3 oras silang mabababad sa tubig, but that's okay kasi I usually water them once a week or sometimes every 2 weeks. Ayan, so ito yung mga succulents na lagi kong pinipicturan at mga ina-upload at ginagamit sa aking mga vlogs. Ayan sila. So this one is yung ating banana na beheaded. Ayan yung kanyang itsura. So ayan siya, diba? Nagsisimula na siyang ma-stress. And I also have here si Super Bomb. Ayan, so itong ating Super Bomb na to is, I really don't know, pero nagmumukha siyang variegated. Ayan, so this part nagmumukha siyang variegated. This one is beheaded Super Bomb. Kakatanim lang natin sa kanya dito siguro 1 week ago, kaya hindi pa natin siya ipapaulan. And ano pa bang meron tayo dito? This one is yung ating cat's claw. Nagko-close yung kanyang rosets kasi nga it's underwatered, and in fact akala natin nakapaso siya pero hindi. I'll show it to you. Ayan, so ganyan siya. Ayan, so it's really empty. Ililipat pa lang natin siya sa paso. Nag-start na siyang ma-dehydrate, but that's okay. Hanapan lang natin siya ng paso, then we can repot. Ayan, so ito yung kaka-upload ko na picture nung ating golden sedum, nung choco moonstone at saka yung ghost plant. So ganyan po talaga sila kaganda sa personal. Ayan, so up close. Yan, so kung mapapansin nyo sa aking mga personal collection, most of them are still nasa kanilang nursery plant tray kasi we don't have time na mag-repot. At the same time, wala tayong available na pots na gusto natin kasi we're planning of using yung ating mga terracotta pots or ceramic pots, but sa ngayon, yung available dito sa Baguio is very limited. So I'm using ayan o, so yan mga yan, ice cream containers. Ayan, so candy containers, ganyan. So all plastic. Lahat ng nandito ngayon I'm using plastic na containers. We also have here campfire. Ayan, so for my next vlog I will be featuring campfire as well. Ayan sila. And here, dito sa baba, nandito yung mga succulents na inaalagaan natin kasi itong mga succulents ito are napabayaan, and I'm trying to do my best para i-save sila. And hopefully after a couple of weeks or months, magso-survive na itong mga ito. So this one is Debbie, and this one is also Super Bomb, Mardi Gras. Ayan, mga Mardi Gras natin. So this one is my kiwi. Ayan siya, diba? So hindi lahat laging maganda ang ating mga succulents. Sometimes talaga there are times na hindi sila magiging okay. So we are trying to save them. Sa baba, itong tray na to, may reason kung bakit siya naka-tray and sineparate ko siya kasi I'm making an experiment. Yung mga succulents na nandito are infected with mealybugs, and ayan, pinapadami ko pa yung mealybugs for our upcoming vlog. So this one is Neon Breaker, we have Debbie, and we also have Bashful. So lahat sila may mealybugs, nilagyan ko sila ng mealybugs, and let's see kung gaano kadaming mealybugs ang mabibreed natin and what's gonna happen sa ating mga succulents after siguro mga 1 month pa before we will make a vlog about this one. Dito sa pinakababang part, nandito yung ating mga succulents na very sensitive sa sunlight. Like for example ito, ayaw niya ng masyadong araw kasi hindi maganda yung tubo niya pag expose siya sa sunlight, including this one. Ayan. We also have this pink butterfly, pinapadami pa natin siya for propagation. This one is yung ating beheaded na Super Bomb. After 2 weeks, nag-start na siyang magkaroon ng offsets. And here yung ating mga lithops. So I think overcrowded na sila dito sa kanilang lalagyan. Yeah, so we will be trying to repot them sa isang container. Maglalagay tayo ng 4 to 5 pieces.
Then, hintayin natin. Ayan. So, I have another tray here ng ating mga succulents na trying to survive. Ayan. So far so good naman kasi nung una ko silang nilagay dito talagang almost mamamatay na sila, but sa ngayon unti-unti nang nabubuhay yung ating mga succulents, and including here. Ayan. So this one is bashful, nagsimula na siyang ma-stress. Ayan, so nakalbo na siya, but still it's trying to survive. Lastly, dito sa part na to nakalagay yung ating mga leaf propagated ng mga succulents, and lumalaki na sila. Ayan, so this one is Fred Ives. Malapit na natin siyang i-transfer sa kanyang personal na pot very soon. So ayan, we also have Prolifica. Ayan, so this one is ang ating camphor na stress na siya. Ayan siya, so reddish na yung kanyang kulay kahit ganito pa lang siya kaliit. Ayan, so we have jelly beans na stress na rin. Ayan, so ganyan yung kanyang color. And syempre we also have yung ating mga choco moonstone. Ayan, ayan sila. And here yung ating ghost plant. Ayan siya, mga ghost plant natin. Sobrang simple lang siya, made from wood at saka itong ating UV sheet. So ganyan lang siya. So exposed siya sa full sun everyday. So pag umaga, nakasara ito. Kino-close natin yan, including this dito sa kabila naka-close kasi we are trying to keep yung environment sa loob na mainit. Then tuwing gabi, where kung saan malamig, doon natin binubuksan ito. So gustong-gusto ng mga succulents yung mainit sa umaga, then sa gabi is malamig. Since nasa loob sila na itong ating mini greenhouse, kailangan natin silang ilabas isa-isa para maulanan. Tray, and ilalagay lang natin siya doon. So uulan na very soon, and bahala na. Tapos lang ng ulan, and ang next natin gagawin is tanggalan natin. So meron tayong itong ating parang blower na gagamitin natin pang tanggal ng mga tubig na naiwan sa kanilang rosettes, kasi pag hindi natin tatanggalin yan baka mabulok yung ating mga succulents. So ganyan lang. Ang pinaka-importante is yung pinaka-rosette niya.